Ang tingin talaga sa other woman is kabit. Pero legal separated, tama ka dun, single. Sabi ni Bato de la Rosa, di ba? Yung AI nila, di ba? Bang mensahe doon na importante. Hindi na yung AI. No, alam mo, wag pa rin. It's still, kapag fake news, fake news. Actually, first and foremost, on the first chat that she sent me, nag-apologize siya. Nininnervous sa kami. No, Diyos ko kami, siguro kailang out na kami, na-out na namin. Diyos ko nilagay na namin sa bulsa, tsaka pumunta na kami sa mga gay bars. So, Coach Gay! This is it, politics. Latest dihis ng showbiz. Ako na, Mira! Yes! Naku! Sunday na Sunday! Oo nga. Siyempre, kailangan natin paligayahin muli ang ating mga OT dyan. Our last episode was something na talagang engaging na yun. Nag-engage ang lahat ng mga OTs natin. Maraming bashing, pero marami rin naman ang naniwala at bumilib at niyakap tayo. Kaya naku, tara na, pasok na kayo sa dati yung tambayan na ngayon na ginagawa ninyong isa sa inyong mga minamahal na tahanan. Ito po ang OOTD. Oras ng opinion. Talakayan at diskusyon. With my nanay na ang OOTD naman ngayon ay parang maroon yan yung sa'yo, nanay. Maroonix. Maroonix. So Maroon 5. UP! Yes! UP Maroon. Si Manikin talaga, Ayaw pasapaw. Upstage. Ang ating political and showbiz official dome ng OOTD, Nanay Jobert Socaldita. Oh, naku, hindi lang ako anak ha, pati ikaw, my gosh. Thank you so much sa aking mahal na anak, Direct Chops Manansala, na talagang nagbubukas, di ba, ng utak natin, ng sarap-sarap magpag-usap, magpag-diskusyon. I love it. Kasi ang mga opinion naman natin ay kanya-kanya naman talaga. Minsan pareho tayo, sila hindi. Minsan sobrang hindi sa kanila kaya nagagalit sila sa atin. At sinasabi nila mga bayaran tayo. Pero paulit-ulit po namin sasabihin, hindi po kami nababayaran. We don't get bothered. We don't get bothered. Because we know the truth. Yeah. Kaya diretso na tayo sa ating unang segment, ang This Is It, Politics. Alam mo, kung meron man isang tao ngayon sa politika that really is admirable, at saka na-appreciate ko ang kanyang effort, ang kanyang work, ang body of works niya as a senator, sa public servant. Wala rin ba kung si Senator Riza Hontiveros? Si Riza Hontiveros na yung pakikipaglaban niya sa buhay niya, sobra, 2 beses siyang natalo bago siya naging senador. Nilaban niya, pero siya lang mag-isa. Bilib ako sa kanya. Bilib ako sa tapang, sa lakas ng loob. At saka bilib ako sa kanya, she fights her battles very well. Even on her own. On her own. Alam mo, ang maganda rin sana kung meron siyang kaakibat tulad nitong huli, di ba, na kakampi niya sa minority, of course, so si outgoing. Tapos na, umalis na si Coco Pimentel because gumraduate na. Pero siya, kahit on her own, alam natin na hindi naman siya patitinag eh. She may not have the numbers, of course, no? But hindi natin pwedeng i-undermine yung utak niya, yung talino niya, yung reasoning niya. Ang dami niyang pinagdadaanan ngayon na uli, no? Una, itong parang tumambling ba yung tawag doon? Bumaliktad. Oo. Yung mga witnesses na sabi ng mga kasamahan niya on her, issues about Kim Itong witness about Kim Boloy na parang sinabi na ganito, maganda na sana yung pinaglalaban niya, bigla bumaliktad itong kanyang witness at nagsinabing binayaran lang siya. Alam mo yan, yung si Murillo na siya na-identify before as certain Rene na naka-blur pa yata that time na pinakita mukha, about the Kibuloy issue na sinasabi that he used to be a gardener tapos naging sex slave siya or something, na sinaktan or whatever. Na yun ang kanyang confession that time, during the probe on the Kibuloy issue. Na di umano'y dinagdagan pa yung
yung kanyang mga Affidavits, no? I mean, dinagdagan pa Yeah. yung mga kwento niya na dapat hindi naman, nung lawyer daw. And he ganyan. was paid daw 500,000 Yeah. pesos, no, para to testify against Kibuloy. Ngayon ay binaliktad niya, nag-recant siya at sinabi na hindi raw yun totoo. At ito ngayon in the open na siya, si Murillo yata apelido dito. Na out in the open na siya, wala At, na siyang pakialam, may his- mukha na siyang pinapakita ngayon. Oo, dahil totoo na raw. Truth na raw sabi niya. Alam mo, hindi na bago kasi sa atin itong mga ganito eksena. Baliktaran, no? Oo, yung pagbabaliktad na... Kahit naka-oath ka. Oo. At saka, wala sa personality ni Senator Rizal, if you were to ask Yes. me, na magbabayad ng witness. Alam mo kasi sila nga ito nasa defense, no? Di ba? Actually, sila nag-prosecute. Pero lumalabas ba nga in terms of, kung pera, sa resources, parang wala siyang ganung resources eh. Para, kahit nasabi mo na, alam mo sa sarili mo na hindi siya capable at sa personality niya hindi siya yung magbabayad because she's the type who really fights for justice, for the truth. Alam mo, kahit mag-isa lang siya, lalaban siya. Ano sa dami ng mga matang nakatingin sa kanya? Kung hindi totoo yung kanyang ilalabas. Parang mahirap yata. Tsaka nasubaybayan natin how she fights her battles. Naalala mo yung Senate inquiry about this libro, yung libro kay David Sara. Naalala mo yun? Yes. Na gusto niya stressing her talagang di ba nababara na siya doon ni VP Sara. Tapos siya talaga ang kanyang tinatanong lang, ang kanyang issue lang na gusto niyang marinig kay Sara was the answer to how much is the book worth, ilang copies ba ito at sinong author nito. Tapos iba, piloso po mga sagot ni Inday Sara sa kanya. Sinaraan pa siya. Sinaraan pa siya. At saka nakikita mo na nagsalita siya na I don't like the attitude of the Vice President. Yes. Talagang naramdam mong galit na siya. Pero professional ang kanyang pag-handle. At saka maraming beses at ilang beses na siyang nabash. Sinasabi nila na parang scripted palagi. Meron siyang palaging hawak na script kapag nagsasalita siya. Sabi ko, kahit may script nun pero parang yung delivery naman ng sinasabi niya. Spontaneous naman. Klaro. Klaro. Oo. Alam mo, siyempre, isa siyang, siyempre, public servant siya. Siyempre, she's careful sometimes of what she's saying. Kaya minsan may dala sa mga references O niya. mas madalas, sabihin na lang na meron talagang references. Nagre-research siya, even on the laws, on the articles, kung anong section, kung anong ganito, at saka pinandigan niya yun, at klaro siya pag siya napaliwanag. Na kahit itong Naiintindihan mo kahit hindi ka maalam sa batas, no? Oo, maintindihan mo. At saka tama yung mga sinasabi niya. Ako sabi ko, may mga friends ako na really are kontra sa kanya. Kontra talaga sa kanya kasi feeling talaga nila siya talagang tinik. Tinik talaga sa dibdib ng mga magkakakampi, di ba? Because hindi mo siya pwede paikutin. She has a stance, she has her own stance, at saka alam mo matapang, matalino, at saka kaya manindigan sa kung ano man gusto niya. Kaya ako nga ngayon, for the many years na napapanood ko sa kanilang mga Senate hearings, inquiries, and in aid of legislation, na makita mo yung visibility ni Risa Ontiveros, para bang she has gathered a crowd now. She has gathered an audience. Isa na ako doon Ako rin. Ako rin. Si Pangkoy din. Ako talagang speaking for you. Kumbaga, yung alam mo na pagdating ng 2028, ilalaban ko siya. Alam mo yung gano'n? Parang, I feel safe with her. Naalala ko kasi si Risa Ontiveros nung college ako. She was one of, siya yung naging, anong tawag doon? Parang guest speaker namin. And she was talking about freedom of speech. Dalaga pa siya noon. Sabi ko, she became my icon when I started. Ang galing naman itong babaeng to. Magaling. Hindi ko inisip na magiging senador siya. At itong battle na pinaglalaban niya araw-araw, na meron naman siyang isa pang battle, like one, kailangan niya ngayong i-prove ang sarili niya na totoo yung witness na yun. At bumaliktad na naman yan. Itong witness na to, si Murillo. Bumaliktad. Kailangan niya i-prove pa yun, no? Isang battle yun. Pangalawa na yung mga sinasabi niya mga politicians na nagpo-post ng mga fake news na hindi man lang chine-check kung totoo yun, pero ipopost mo, politician ka, leader ka, na dapat alam mo kung ano ipopost mo. Yes. Ito yung mga, eto panay. Itong kasamahan niya dapat na sana hanggang ngayon, kasamahan pa niya, si Senator Bam Aquino at saka si Senator Kiko Pangilinan. Yes. Na parang
nagbabago ang timpla. Para bang sumusunod sa popularity. Kumbaga, di ba, in-expect ng mga tao na kakampi sana nila ito, ni Risa ito, di ba? Kasi ano yung tawag doon nung eleksyon? Siya ang nag-campaign for them. Isa sa mga nag-campaign. Yes. Kasi isa sa mga tumulong para maipanalo sila Bam at Na saka si para may Kiko. kakampi siya dito sa Senado, ganyan. Tapos ang ending, nung nandito na sila, nakaupo na sila, nanalo na sila, para bang tinatalikuran na siya. Na ang pinag-uusapin ngayon na parang si Bam Aquino ay magiging parte, mag-head ng education. At si Kiko Pangilinan naman ay sa agriculture. Wow. At kakampi nila si Chis Escudero. Pero pag agriculture, syempre, kailangan may blessings talaga ito ng Pangulo because ang Pangulo ang ayaw maglagay ng sekretary dyan. Siguro, pakakibat lang niya, no? Para mas mapatuloy sa kanya yung trabaho. Pero si Chis Escudero, alam mo bakit? Ibang klase naman ligaw kasi si Chis eh. Hanep sa strategy si Chis, no? To get the Duterte Bloc, the seven members Duterte Bloc. niya. Ito, tapos sila Bam, kinukuha pa niya kasi he needs at least 13 votes eh, para To be the Senate President. Pag Senate President niya. Pero, siyempre, nakakatakot because, alam mo, I don't know if I'm right, no? Because, eto ngayon, si Juan Miguel Zubiri ay na-interview recently. At saka para bang lumalabas na parang sila na ngayon sa minorities, sila Miguel Zubiri, sila Panfilo Lacson, sila Tito Tito Soto, if I'm not mistaken, if I understood it correctly, na parang sila magiging minority. In fact, parang si Risa nga parang naiwanan na eh. Naiwanan na, parang wala kung minority pa ba siya, andun siya sa majority. Kasi nag-isa na lang siya eh. Tinanong siya na kamusta ka ngayon na parang mukhang nawawala na yung ina-expect mong kakampi mo? Oo. Alam mo, in fairness sa kanya, she did not say anything bad. Kasi sabi nga niya, she can only speak for herself. Kumbaga, hindi niya kontrolado ang emosyon ng kanyang mga colleagues at kung ano mga decision na sa buhay. Kumbaga, she has to respect everything. Kasi hindi mo pwede ipilit, which is right nga naman. So, ang ending nito, mabibilangan na kayo kung ilang makakampi mo in the end, no? At the end of the day. Tapos, doon, trabahuin mo na lang yung gusto mo At dito mo makikita na yung kanyang resiliency. Na kahit na ako na lang mag-isa, kaya ko pa rin. At saka mga kaibigan, na napansin natin yan, ha? Diyos ko, we have all the aspirants, no? Alam natin sa isip natin kung sino mga may plano in the next 2028 elections, no? Pero alam mo, kapag patuloy lang na ganito si Rizon Tiveros, ang laki ng baka magiging, dark horse. Maging dark horse ito, naramdaman ko, because nakita natin yung reasoning niya at nakita natin yung pagmamahal niya sa bayan. Natunay na kahit silang mag-isa na ay patuloy pa rin siya. Hindi siya natitinag. Napapansin ko yan. Oo, alam mo, buti naisip mo yan kanina. Sabi mo, let's talk about Rizon Tiveros nga. Oo nga, ako I liked it. Kasi iniisip ko, parang wala siyang, parang hindi siya Saka yung parang may balls eh. Siyang may balls eh. Siyang may balls. At saka hindi siya yung tipong mapanira lamang. Yes. Sinisiraan siya about, yung PhilHealth. Sa Phil, Yung mga ganon. Pero hindi siya natinag na she's being called names, virus, ganito, kumbaga, parang sinusubukan nilang i-measure yung kanyang pasensya. At ito ang klase ng politician na ako, personal, na sinasaluduhan ko. Tama. Hindi kailangang manira, pero meron siyang dokumento bago niya sabihin kung kasiraan man yun. At working public servant. And yung mga team niya na sinasaluduhan ko rin, yung mga team ni Senator Risa, hindi ko man sila kilala, pero alam nyo, maraming salamat sa inyo. Alam mo, at least, no, sa gitna ng gulo ng mga kaganapan sa Senate, no, especially sa mga impeachment, sa mga Senate presidency, sa mga kanilang mga Power grab. Power tripping. Pero nakapansin-pansin na si Risa Hontiveros is an element of her own. A person of her own. Hindi siya, independent. And this is the kind of leader that we needed, lalo na sa panahon ngayon. Tama. Alam mo, tingnan natin ha, let's support her. Ako, wala pa sa ngayon, we may not know each other personally. I've met her, no, I bumped into her one time, I was introduced to her, and I like her. Kumbaga, napaka-respectable, napaka-amiable, at saka, alam mo, may utak. Matalino at may pasensya. Ako na kung matutuloy si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan dito. Ma-off ako. Personal to na ma-off ako. May reason ako bakit. Pero kung ma-off kayo sa akin dahil ma-off ako sa dalawa dahil sa pagsanib na, wala na akong magagawa. Wala ka magagawa doon, di ba? Basta ako na sa paninindigan, napakahalaga
sa isang leader na may paninindigan? At dapat laruin na mabuti, ha? Nila Bam at saka ni Kiko. The balls are in your hands, no? Laruin mabuti kasi tatandaan kayo ng tao. Alam nyo sa ngayon, baka nag-celebrate pa kayo because you won, no? At saka you had the good number, no? Magandang ranking nyo. Pero ayusin nyo, ha? Ayusin nyo. Dahil kung ano mo maplano nyo in the next elections, Diyos ko, doon tayo magkakasubukan. May mga reason naman silang dalawa, no? Like si Bam Aquino talagang education talaga yung kanyang focus. Ngayon, kung talagang makakatulong yung siya ang hahawak sa education sector or sa education part ng Senado at makakatulong at malaki ang maitutulong niya, pwede. Pero sa ngayon, yun pa lang yung nakikita at nararamdaman ko personal. Pero I think, sana maisip nila, baka mamaya nang bibitray kayo, parang some kind of betrayal ito, the part of Senator Risa. Wag naman sana. Malaki ang in-expect namin sa inyo, Bang, at saka Kiko. Sa ibang senador, andyan na yan. Alam na namin yung mga kara nila. Pero kayo, ingat kayo. Ingat kayo. We are still looking forward. And hoping. Na ang dalawang minahal natin at pinaglaban natin ng panahon na election, ng recent election, ay yung ganun pa rin yung paninindigan nila. Ayan, si Riza, Senator Riza, congratulations. At we love you. Ngayon pa lang, paulit-ulit kami magpapasalamat sa'yo. Ang light na pinag-usapan natin sa politics, Nanay. Oo. Kailangan din naman natin na medyo refreshing na muna ng konti. Pero asahan mo, may mga bashing na naman, may mga trolls na naman dyan na sasabing, binayaran na naman tayo. Ang yaman-yaman na natin. Binayaran naman tayo ni Risa. 500,000 daw yung kay Murillo, tapos sa atin magkano yan? Dapat kahit mga 400,000. Diretso na tayo sa ating susunod na segment ang latest biggest ng showbiz. Ayun na nga. Ito na nga. Kaso na naman ba to? Kaso na naman ito. Kasi ito nga si Albi Benitez, diba? Diba kinasuhan siya ng vowsy ng kanyang ex-wife. Ex-wife na ito kasi legal separated sila, diba? Ni Nikki Lopez Benitez. Tungkol ito sa mga emotional na effect sa kanya, mental torture and everything. Mula nung maghiwalay sila in 2002 ba yun? Or something? Or 2012? Or what? Di ba nagwalay sila at saka nakalagay doon sa kanyang complaint on the vowsy ay minention niya doon yung mga kabit di umano ni Albi. Pangalan, no? Oo, di ba may dalawang anak siya sa dalawang celebrity. Di umano. Di umano. Tapos ito ngayon, ang sinasabi na tinutulong kabit ay si Ivana Alawi. Nakalagay yata sa affidavit niya yun sa kanyang vowsy. Pero ngayon ito pinawalang bisa. Pinawalang bisa ng korte dahil sa insufficient evidence. So of course, no, the court has the right to rule on it. So na-dismiss yung case. Pero sabi nga ng ibang mga friends namin, despite the dismissal of the case, hindi rin dinidismiss yung idea na si Ivana Alawi dito ay kabit ni Congressman Albi Benitez. Diba? Pag legally separated ka na, diba? You're single. You're single. Alam mo, that's not fair also. No? Ito yung pag-usapan na natin. Kumbaga, kawawa rin naman ang isang katulad ni Ivana Alawi. Halimbawa, man, totoo na may relasyon siya kay Albi Benitez because she fell in love with him for whatever reason she has. Regardless kung love ito, regardless kung pera ito, regardless or kung ano man ang reason. But the fact is, legally separated na si Albi with his former wife, si Nikki Lopez. Though hindi pa sila annulled. But legal separation at annulment are just the same. Na pareho na silang hiwalay. Na-single na sila. Na-single na sila. Sa legal separation nga lang, he cannot remarry. That's why he filed an annulment case against his former wife para magkaroon siya, para mabuksan na yung pagkakataon na siya ay pwede na magpakasal pag na-annul na ang marriage niya. So halimbawa may relasyon sila ni Ivana Alawi, huwag naman natin ipilit na kabit si Ivana kasi kung legal separated sila, paros ng single, hindi siya kabit, siya ay girlfriend. Diba? Girlfriend siya ni Albi, hindi siya kabit. Ako ang kabit. Ay, ako ang kabit. Diba? Huwag naman, that's not fair naman to Ivana or even to Albi. Kasi saan ba nanggaling yung kabit issue na yan? Just because people think na mag-asawa pa rin si Albi at saka si Nikki. Kaya syempre, pag mag-asawa pa rin, ang tingin talaga sa other woman is kabit.
Pero legal separated, tama ka dun, single. Kaya nga parang single pangkoy, tandaan mo yan. May ka lang. Ay, sorry. Walang pangkoy. Ay, chos. Joke lang. Hindi kabit, krida. Ano yun? Kabit yung other woman. Pero, minsan, parang nakakaawa din naman si Ivana Alawi sa maraming pagkakataon na parang ganun ang tingin sa kanya. Ganun ang tingin. Pero kung tutusin mo, single eh. Oo. Legally separated nga yung jowa niya eh. Karapatan nila ma-in love. Kung sino man sila, kung kanino. Ang karapatan na niyang maging masaya, lalo legally separated na siya. At lalo na dismiss na yung case. Malaking tulong din yun. Parang karoon siya ng hinga o ng confidence. Yes. Confidence. So, ayun na, intindihin nyo naman, alam mo, simple lang naman yan eh. Iklaro na natin, they are legally separated. And they've admitted na, di ba? Yung mga lawyers sila nag-admit niya. Kung ano man ang mga pag-separate ng mga properties nila, wala kang pakialam doon. Yun. Issue na nila yon. Pero hindi kabit si Ivana. Kung totoo na may relasyon sila na Albi, siya ay girlfriend. Ikaw, OT dyan, ano masasabi mo dito? Nako, mag-comment ka na. Kaya, Speaking of annulment, Nay, itong isang susunod natin pag-usapan, annul na naman sa dati niya asawa. si James Yap. Si James Yap. O, annulled siya kay Chris Aquino. Pero Diba? may kinakasama na siya. May kinasal na siya Kinasal na ulit. siya. Yes. Micaela Cazzola. Yes. Isang Italian girl na ngayon ay politician na rin si James Yap. Oh, at balita na naghiwalay daw ito si Micaela at si James Yap. Pero Na parang- last year, lang 2024 lang to, was si James ay ngayon ay co-counselor na sa Yes, diba? yes. Ngayon, ang balita ay na nagka-problema itong dalawa at I don't know kung on the verge of hiwalayan or hiwalay na. But that was last year lang. Ngayon, si James Yap ay iniug na ang pangalan ngayon kay Shara Soto, who is already, alam ko, ma-annulled na sa kanyang former marriage. Na single na din. Yes, but this happened in 2022 pa when there were spotted Sobrang sa birthday tagal. party ni Annabel Rama, Tita Annabel. Sa isang party, they were seated next to each other because they're friends. Magkaibigan sila kasi nung panahon pa ng Pure Foods, ay si Shara ay talagang fan ng Pure Foods. At saka nanood talaga ng mga games. At magkaibigan na sila noon pa, syempre, may connections, no? Soto yan, hindi mo ordinary tao yan, may kilala yan. Kaya connected yan, kaya magkaibigan sila ng James Yap. You see how powerful yung mga i-feed sa ating mga sa ating mga streams na. Ngayon nagsalita na si Shara na hindi totoo. Hindi totoo. Kumbaga hindi sa magkaibigan na, even si James Yap. Kumbaga, si James nga nananahimik, hindi pa nag-comment. Tapos si Shara, kiniklear niya na wala sa relasyon ni James. Na ang tagal na nun. Oo, kung ginusto lang ni Shara, Diyos ko, hindi naghanap siya ng ibang boyfriends ko, napakarami ng liligaw dyan. Bakit makikisawsaw pa siya sa isang taong may commitment? Oo. Kaya nga finally nung magsalita na si Shara Soto, parang na-clear naman yung air na walang James at Shara Soto. Natataka naman ako, ba't ngayon ibinalik yung issue na yan? 2022 pa pala sila, matagal na sila nakita doon sa isang table together sa birthday ni Tita Annabel. Diyos ko, last year nga lang nagka-problema yata si James at saka si Micaela. Yung mga cloud chaser talaga ngayon na hindi pwedeng maniwala ka kaagad. Oo. Tapos check nyo po, kahit AI, kahit sabi ni Bato de la Rosa, di ba, yung AI nila, di ba, ang mensahe doon na importante, hindi na yung AI. No, alam mo, wag pa rin. It's still, kapag fake news. Kapag hindi ka panipaniwala, wag mo na maniwala agad, ha? Kami tuloy, muntik na maniwala. Ayan. Diyos ko. Eto, kapanipaniwala na finally, yung, let's air the side of your side, what happened. Kasi nga, parang pinag-uusapan sa sirkulasyon yung inopen mo, na pinost mo at pinag-usapan natin dito sa OOTD, ang nangyaring thing mo with Angeli Pangilinan. Valenciano. Angeli Pangilinan Valenciano. Diba? Ayun mga kaibigan, di ba naalala mo nung kwento ko dito sa ating program, nung ito sa Sunday, when kami ng anak ko si Chaps ay pumunta doon sa wake ni Nanay Lolit Solis. And I bumped into, of course, ibang friends natin, Bong Revilla, si Senator Jingo Estrada, sila R.S. Francisco, Sam Versosa, and Lani Mercado. Habang kausap Lani Mercado si Angeli Valenciano, siyempre nagbigay pugay ako. Na-offend ako nung sabati sa akin Angeli, yung sinabi niya na, behave ka na ba? Which ibinalik ko rin sa kanya when I said, yes naman. Sabi ko, ikaw, behave ka na rin ba? Tapos sinabi niya, of course, syempre, ganyan. Something like that. I actually got offended. That's why nag-rant ako. I said it on Facebook. Talagang na-offend ako kasi parang feeling ko, parang
naramdaman ko na parang ini-alienate niya ang sarili sa akin, that she is higher and mightier sa akin. Parang wala naman dapat ganun eh. Between friends, no? We may not be the best of friends, but you know, when somebody respectfully says hi to you, mano ba masabi ka lang ng hello, nag-hi back, o wala na mga behave ka na ba? Diba? Parang that's unusual, no? That's weird. That's weird. Nagalit ako. Kaya... Pero hindi mo pinahalata. Hindi pinalata. Pero I posted sa Facebook, no? Tapos sabi ko na, kasi alam mo naman ako, di ba? Dalahira din ako once in a while. Di ba? Nag-post ako. Once in a while? Minsan. Madalas. Madalas pala. Tapos sabi ko sa kanya doon na hindi siya kagandahan. Talaga masakit man sa loob ko, pero sa sobrang galit mo minsan nakakapambitaw ko na hindi magaganda at wala kang modo. Ginanong ko, kilaro ko. It has reached her. It has reached her. Tapos, sa kanya naman, kasi I spoke about it, ito sa program tayo, di ba? Tapos, 2 days after, she messaged me sa Facebook, sa messenger ko, nag-chat sa akin, that she reminded me of my supposed friendship with her, that she was just fond of me, that she was just teasing me. Kumbaga, kaya, sabi ko sa kanya, sabi niya, kaya she actually, first and foremost, on the first chat that she sent me, nag-apologize siya. Ako naman, I accepted the apology. Siyempre, normal, tao lang naman, di ba? Sabi ko lang, kasi di ba, minsan, sabi ko nga, sagot ko nga sa kanya, sabi niya kasi, we should spread love, life is too short and everything, and let's forgive, whatever, ganyan. Sabi ko, oo naman, sabi ko, kasi when someone grows older, he becomes more sensitive. Kaya sending a message to her and to everyone, let's be very careful also with how we deal, we talk to people. Kumbaga, maging sensitive din tayo sa mga kaganapan kasi hindi natin alam na yung taong kausap natin ay may mga pinagdadaanan. Some gets through depression, iba naman dyan ay syempre may mga problemang pansarili. Kumbaga, hindi natin hawak ang kanilang mga emosyon. Kumbaga, mag-iingat tayo. Kaya sabi ko kay Angeli, I hope, kumbaga, parang hindi man directly na sabi ko na huwag mo na ulitin kasi I'm sure she knows about it already. Kasi nire-remind na the day after again, she sent another message na parang saying that she loves me, that we're friends, we should be friends. Okay na ako. Okay na ako. Yung ganoong gesture of saying, of reaching out to you, of saying she wants, of wanting na gusto niya magpa-sorry sa'yo. That really matters. That's more than enough. That's more than enough. And I appreciate it. And we all learn lessons from here, no? Yeah. Kasi siyempre, like, hindi lang naman ka-Angel at sa akin ito. Basta ako kasi I'm very, very careful. Every time I bump into people, you are. Say hello. Yeah. Let's be decent and respectful, no? Unless triggered. Unless triggered. Pero sometimes there's some people who are not confrontational. May mga tao rin na kailangang ma-provoke na todo. Pero hindi na kailangan umabot sa ganun. Yung simple lang. Pag binati ka, bumati ka na maayos. Wala nang feeling high above other people. Kumbaga, let's all be nice. Tama yung sinabi mo, Angeli. Let's spread love. Let's extend respect. Amen. Diba? Yun lang. Ganun lang. Kaya, apologies accepted. Let's move on with our lives and let's remain beautiful. Beautiful! Yun! Naku! Let's behave. And let's behave. Kapangkoy, ha? Naku, magiging lang tayo na Diba? Fun lang. Pero masaya lang, Nanay, na finally, sabi nga nila, kapag maganda naman yung puso mo, mas madali mong hanapin yung kagandahan. Oo naman. At saka it's really good to listen. Maganda yung marunong ka na makinig. Di ba? Yun, para mag-behave ka lalo na, punta ka sa spa. Let's behave, ha? Let's behave. Para ma-relax tayo. Yan ang word for the year. For the year, let's behave. Na para ma-behave tayo at ma-relax tayo, let's go visit Deluxe Spa. Yes, magpamasahe hanggang sa ikaw ay ma-relax. Diba sa Deluxe Spa, located along Scout Fernandez, near Tomas Morato sa gilid ng Chili's. Hotel experience, murang-mura. Naku ako, I'm just so happy na I am a part of this Deluxe Spa. No? Hanapin niyo si Vince Miraflores. Hayaan mo, pag dumating dito sila Carla at Nanette Nazareno of Chili Hills, California, ay dadali ko siya sa Deluxe Spa. At pag nagkita kami ng Nixon at saka Adela Teng at saka si Joey Teng, dadalhin ko sa Deluxe Spa. Nakasimple ka doon, na.
Ang galing namin, di ba? Paraan ang Paraan. At of course, ito na ang pinakahihintay yung segment, ang Hula Bira! Birahin na yan! Eto na, bibirahin talaga ito ng ating blind item. Isang sikat na babaeng newscaster. Oo, hindi ko sasabihin ko ng network kasi kukonti lang networks natin. Yung isa na wala pa ng franchise, di ba? Nalungkot nga tayo kasi nga may sasara na yung part ng building. Anyway, ito yung babaeng ito, ay mayaman kasi itong pamilya niyan. Oo, may kaya talaga, may pera talaga yan. Ano ba nakakaloka? Ay, many times na napapasyal kami sa casino. Like sa Soler, sa Okada, sa ano, kasi may mga meeting kami. Tapos niyaya kami mga friends namin na pumindot. Di ba? Mag-slot machine. Slot. A few times, no? At tataka kami, talaga first time dito, ha? Meron kaming parang namumukaan. May isang sikat na newscaster, pero nakabandana. Talagang covered siya dito. Mamahalin. Yung, ano mga parang Hermes, Yes, mga bandana niya. Pero yung mukha niya, syempre, at nakasalamin. Diyos ko ha, pero kasi maliwanag naman yung ang casino eh. Okay. Kaya kahit nakasalamin ka, di ba? So yung nagdi-disguise as a model. As a model! Na, ando doon siya sa slot machine. Pero dahil kilala namin siya, with or without salamin at bandana, familiar sa amin. So ang ginagawa namin, minsan kalokohan na namin nila Wendell, ganyan. Minsan tumatabi kami doon kami pipindot. Di mo nakasap. Tayo, sabi Tapos, siyempre una titignan mo na, bago na yung titignan, sabi kung, alam namin kung sino na siya, di ba? Titignan namin magkano yung kanyang taya. Kasi kami siyempre, kasi ang mataas na taya para sa amin, 88. Pero kung 38 lang kami, kasi siyempre konti lang ng pera namin, magkano ilalagay namin. Sa kanya talaga, 500 plus yung Sa pindot? bawat pindot. Grabe. Pero yun naman, mas malaking chance makuha yata yung jackpot. Pero hindi may nakuha ang jackpot. Minsan makita mo, ang laman ng kanyang balance, mga 200,000 plus. Pero, Diyos ko, kami nininelbos sa kami. No? Diyos ko, kami, siguro na kailang out na kami, na-out na namin. Diyos ko, nilagay na namin sa bulsa. Tsaka pumunta na kami sa, sa mga gay bars. Sa mga gay bars, ha? Ay, Daddy Doc. Oo. Ay, Daddy Doc. Principal na yun. Yun, nakakaloka. Ganun siya kalakas magsugal. Pero I don't know, kasi I don't know, hindi naman yata pinagbabawal. Kasi ang binabawalan naman yata na Mga government employees. Mga public servants din. Pero kapag newscaster ka, parang pwede naman. Private yan eh. Oo. Yun. Yun lang mga kaibigan. Nakakaloka lang kasi kami nagulat na ang lakas pala niya magsugal. Nakita niya kayo? Oo naman, binati namin siya. Wala pa kami eh. Binati namin siya. Alam niya, kailan nakakaloka, dahil huwag ka na magturban, huwag ka na magbandana, huwag ka na mag-glasses. All the more na ano yung mga tao. Oo. Kasi mag-iisip siya tuloy, gaganyan ka talaga. Sino ba to? Ba't ka-disguise as a model? Diba? Pwede mo siguro bandana ka lang or na wala ng salamin or nakasalamin ka, walang bandana. Alam mo yung ganun, huwag nang OA dahil. Ang importante manalo. Importante nag-enjoy siya. Pero naman niya yun, Nay. Pero naman niya, pero mo naman yun eh. Diyos ko, tsaka hindi man pinagbabawal yun eh. Kung tatakot ka sa network mo, bilhin mo yung network mo. Mayaman. Marami kang pera. Oo. Kaya mo 500 plus, iba pindot eh. Kami nga lang, 38 nga lang. Nininervyos na eh. Kung pwede nga lang piso-piso lang eh. Makapaglaro lang eh. Naaliw lang ako sa kanya. Meron kang clue. Oo, ito na may letter. May letter yung pangalan niya. May letter C? Oo. Apelyido. C din. Hindi. Huwag naman gano'n. Ay, sorry. Kasi masyado ka latag. Letter C sa pangalan. At letter M sa apelyido. Dinagdagan. Diba? Huwag mo na yung, sa pangalan at saka sa apelyido. Kasi pag sabi yung C at saka C, Pero ako, kung she has the money and it makes her happy, so long na hindi nasisira ang pamilya niya at hindi siya nasisira sa mga trabaho niya at commitments niya, she has all
the freeway Yeah. to do whatever she wanted. Yeah, just do as you please, diba? Enjoy it, diba? Yes, Basta importante, give ka naman ng panlaki sa amin. Huwag mo suluhin kasi. Harbat pa tayo. Oo, bata kasi kung nagbigyan mo ako, no, hindi kita binilay sa item. Kainis ko. So, yun na naman nila sa atin eh. Bayaran na Kasi bayaran tayo, diba? Bayaran Oo. tayo. Diyos ko. Yun, Ay, nako. nako. Sana hindi kayo, mahulaan nyo, pero hindi naman natin siya gina-judge, no? It happened, no? Yes. Yun, mga OOTians, naku, maraming salamat sa patuloy niyong pagmamahal sa amin. Naway nag-enjoy kayo sa episode na ito. Ay, lahat ng kalokohan, alam namin. Ay. Just like anyone or any of you. Oh yeah. Ano tayo. Ang ating mga live viewers palagi, ang ating mga team OFW, team abroad, kayo na patuloy na nagmamahal sa amin. Maraming salamat. Ito po ang OOTD. Oras ng opinion. Talakayan at diskusyon. With my nanay na Baliw. bumibehave na, di ba? Behave na. Ating minamahal, Nanay Jobert Sacaldito. Thank you so much na naka-direct job sa Malansala at napabehave mo ako. I love you guys. I love you and just enjoy. Have fun. No, Enjoy life. Ang episode na to parang nakakatuwa lang na realizing na we really have to enjoy. Hindi mag-enjoy ka na para saktan yung ibang tao. No? At the same time, kapag nakasakit ka, you have to learn how to say sorry kung alam mo Yes. nagkamali ka. At it doesn't make you less of a human being if you say sorry. And of course, when somebody says sorry, you have to open your hearts for forgiveness. Yeah. Ikaw, kung meron kang kagalit, mas magandang at nagkamali ka, magpasorry ka. Libre lang yan. At mas ikagagaan ng puso mo. Patuloy tayong maniwala na tunay nga na mabait talaga ang Diyos. And to God be the glory. Maraming pong salamat. Bye-bye. We love you.